side view lahat, napunta doon sa kanal. Makahu, gamunin kami ng lupa doon. Nakakatakot yung daan na yun. Dati yun, diretso yun. Ngayon, tagilid na. Saka biyak-biyak. Biyak-biyak dahil po nga sa pagtapon ng tubig mula sa taas pababa. Ganun. Opo, ganun. Pasisili po natin no, sa engineering na lang. No? Masilip nyo na lang kung ano yung magagawa natin paraan doon. Pero yan po dahilan bakit po may 10 meter setback mula sa ilog eh. Kasi danger zone po talaga yan. Okay. No? Kaya po hindi ho talaga pinapayagan yung tumira ng maglagay ng struktura katabi ng ilog. Pero yung concern po ninyo sa ilaw, nakaschedule na po daw, ikakabit na po yung ilaw nyo. Yung ang tawag dito sa lupa naman, papasili po natin sa engineering natin kung ano yung magagawa natin paraan para matigil po yung paglubog ng lupa sa lugar nyo. Okay? Salamat po, bye. Opo. Thank you po. Okay, next po natin. Ma'am Elena Villarin. Magandang umaga po, bye. Morning po. Ang may hilingin po sana kami sa inyo. Hindi po para sa akin, kundi sa aming mga senior na nakaupo po ngayon sa senior office na multipurpose at sa aming mga member. Vice, pwede po ba akong makahiling sa inyo na isang Xerox copy para ng isang aparato pong Xerox? Para kasi po, Xerox? Opo, Xerox po. Kahit opisina ko, wala akong Xerox eh. Kaya nga po, Vice, hindi po namin kaya mga senior, hindi po ba? Ang member po namin ay mga uugod-ugod na po. Ha? Kami po naman mga opisyalis po ay mga volunteer lang po. Kaya kung maaari po sana, humihiling po ako na sa inyo na isa-xerox po namin kasi po ang mga matatanda po, pag mag-xerox po sila, lalakad pa po sila kung saan. Hindi po ba? Ito kasi yung problema natin. Pilay po kami. Kahit na gusto po namin ibigay, ayoko mga kung hindi ko kaya ito pa rin, di ba? Apa. Ito kasi yung problema, kagaya po niyan, ang dami yung mga senior associations, homeowners, humingi po sa amin ng computer, humingi ng printer. Yung Xerox ngayon lang po ako nakarinig, pero yung, nung nagpaalam po kami sa COA, Commission on Audit, no, hindi po kami pinayagan. So kasi daw bawal po daw ibigay sa private yung ganon. So yung Xerox mas malaki yung problema yun kasi mas mahal po yun. Pero katulad po nung nabanggit ko, kahit sa mga opisina ho namin wala kaming Xerox machine eh. Okay po. Kaya medyo kahit gusto ko pong ibigay, hindi po talaga namin kaya. Pasensya na po. Pasensya na rin po kung mali po yung pag-aanom namin sa inyo, ha? Kasi kaya lang po, hindi po na namin mailapit sa aming kapitana dahil doon din po kami humihingi ng mga kailangan namin. Opo. Kaya sinapalan ko po ang mukha ko para sa paghihingi ko sa inyo. Baka meron kayong mas madaling request na kaya ko pong pagbigyan. Ayun po, Oo, bigyan niyo lang po kami kung ano po yung kailangan namin sa senior. Katulad po yung pong request ko nga po ay yung Xerox, di po ba? Hindi naman po pala pwede. Kaya maraming salamat po Pasensya na po. kung mali po yung aking approach sa inyo. Hindi po, wala akong problema. Ako yung humingi ng pasensya. Talagang hindi po namin kaya. Hihingi na lang po kami sana ng mga pang nebulizer. Pwede po ba yun? Okay. Sa ng mga Blood pressure. Blood pressure Okay. po. Yun na lang po. Walang problema. Pag Yun ganyan na lang po, kaya po natin yan. Salamat po, Mayor. Okay. Ako po si Elena Villarin, ang secretary po ng Senior Office ng Multipurpose. Approve po, Thank you approve. Pasensya po. Approve. Okay, maraming salamat, ate. Okay, next po natin. Ay, na-acknowledge mo na nandiyan na po ang ating counselor, Berta de los Santos. Malakpakan naman po natin. So, ang susunod pong magtatanong ay si, ano ba to? Clementine? Alam mo, hindi ko mabasa po eh. Alcantara. Meron po ba dito? Tama po ba ako? Clementine Alcantara. Nandito po ba?
Nandito po? Halika, ma'am. Magandang umaga po, Vice and City Council, Opo. Kapitana. Hingi sana po sa ng tulong kung pwede po bang lagyan ng ilaw o solar yung pong aming street. Kasi po madilim sa gabi eh. Sa anong pong street yun, ma'am? 71A Mabini Street po, Oh. Vice. Kung pwede po lang. Hello po, tita. Yes po. Ganito na lang po. Kasi hindi po kaya po ng solar kasi wala po pagano. Kung gusto nyo po, magpuproduce po kami ng ilaw, wire, sa inyo po itatap. Wala naman po problema po sa mga... May switch naman po, nasa inyo po ang May switch. babayaran po ba? Hindi, isang LED lang naman po, 9 watts lang naman po yun. Kasi wala tayong pagtatapan po, bawal po sa Meralco mag-tap. Kung gusto nyo po. Ano yun? Sa may gilid po ng Meralco. Tita, ganito na lang po. Kausapin ko po kayo mamaya po, pag-usapan po natin po. Ha? Maraming salamat po. Thank you po. Papatiin natin si Councilor Volta. Kaya ka nagawa. Si Vice ang tumawa. Sabi ko, mamaya lang kayo magandang umaga po sa ating pong mga barangay officials sa pamumuno ni Popot at sa advice din po. Pasensya na po kayo at na-late po ako. At may shooting po ako sa ABS-CBN. Pero alam mo ngayon po, ang committee ko pa rin po ay sa transportation at pati na rin po, meron po kaming bagong komite para po sa mga maliliit na nagnenegosyo. Sa mga susunod na mga araw po at meron na po kaming executive and legislative agenda. Sa mga susunod po, mababalitaan nyo na rin po kung ano po yung mga programa natin. Pero maganda po, mabilis lang po, baka hindi pa nababanggit ni Vice din po, yung sa mga may mga sasakyan po, lalo na yung mga motor, na ang tagal na po, hindi po nare-releasean ng plaka. Baka may mga kaanak kayo, no? Ngayon po, tumawag na po ang LTO at nakipag-ugnayan na rin po sa opisina ni Vice Mayor Dodon Jaworski. I-release na po ang lahat ng wala pa pong plaka. No, mayroon na po. At ang kagandahan po dito, pwede na po tayo magtungo sa LTO, pero sinisikap po ng opisina rin po ni Vice Mayor Dodon na madala po sa bawat barangay, no, para po sa barangay na pupunta, pati sa mga katoda natin, pipilitin po namin na sa mga terminal na po, yung mga wala pa pong plaka ng mga motor. Ang tagal na po nito, buti na lang po, at ang LTO po nakipag-ugnayan na rin. At sa mga bago po na wala pa po mga lisensya, nasa Kongreso na po at sana madala na po sa Senado na magkaroon na rin po ng new application ng new driver's license sa Pasig City kasi ang mga Pasigueño nagpupunta pa sa San Juan, sa Mandaluyong, sa probinsya, sa Rizal, no? Probinsya Rizal, para lang mag-apply ng mga lisensya. Pero ngayon po, pag natapos na po ito, makakakuha na po ang mga bagong aplikante dito na po sa Pasig at hindi na po tayo lalayo. Ayan po ang ilan po sa mga programa at sa pakipag-unayan na rin po yan sa opisina ni Vice Mayor Dodon. Ayun naman sa new driver's license sa opisina po ni Congressman Roman Romulo. Pag may mga katanungan po ay pwede po kayo magtungo sa aming opisina para din po masagot lalo na po sa mga kaanak ninyo na wala pa rin pong mga lisensya at hindi pa rin po nagkakaroon ng plaka. Magandang umaga po and thank you po. Maraming salamat, Councilor Volta, sa update. Okay, next po natin, tuloy na natin. Ma'am Concepcion Buesa. Ayun. Ay, ang ganda naman pala nito eh. Magandang umaga po sa inyong lahat at saka magandang umaga din po sa lahat ng mga concept at kay Vice. Tatanong ko lang po kasi yung sa may kahabaan po ng Mabini, LBC hanggang sa may lumang palengke po. Almost 13 years na po ako dito na nagwawalis. Barado po yung drainage po. Kada po umuulan, lagi pong bara, saka lagi pong puno ng tubig.
Pati po yan dito sa may Dr. Pilapin sa Sige may po. papuntang Meralco po. Lalapitan mo kayo ng engineering para maituro nyo kung eksakto kung saan doon. Ha? Opo. Para mapalinis natin kaagad. At saka, iaano ko na rin po yung basura po dito sa may kuli-kuli papuntang Bidanya. Araw-araw po doon, Vice, lagi pong may nagtatapon pag wala na pong truck ng basura. Pati dito rin po sa kahabaan po dito. Araw-araw po yan. Kada po wala ng truck, may nagtatapon pa rin po ng basura. Sana makapagtulungan po sila sa amin, mga residente ng Kapasigan. Tama po, Kapitana. Ito po ang problema natin, no? Actually, ang paglalabas mo ng basura may oras. May oras no? na po, sir. Pagka kayo ay nagtapon ng wala sa oras, ang tawag po doon, littering. So siguro, Kapitana, gamitin nyo na yung panigit nyo. Yung mga nagtatapon ng basura na hindi po oras ng koleksyon, ang tawag po doon, littering. Meron po tayong ordinansa na hinuhuli at meron din fine po yan. No, so siguro implement po natin yan. Umpisa natin po sa ating mga barangay. Meron na pong panigid yung ating mga tanod ngayon, kaya pwede po sila magbigay at issue ng ticket of violation. Okay? Lalo po dyan sa may kuli-kuli, napakadami po araw-araw. Opo. Sige po, ha? Salamat po. Salamat po sa inyong mga input. Salamat po. Maraming salamat po. Next po natin, Early Mariano. Ate Early, asan ka na po? Ayun. Concern ko lang po doon sa daanan namin sa Little Tondo, sa Blumentritt. Madalas po kasi doon maraming dumi ng pusa. Meron po kaming poso na hindi na po nagagamit. Ang request ko lang po kung pwede na mabuhay ulit yung poso nang sa ganon, nalilinis namin yung daanan ng poso. May poso na doon, patay na kaya lang kung pwedeng buhayin ulit. Okay, ang paggamit po kasi ng poso talaga ngayon, pinagbawal ng national kasi nga nagkakaroon po tayo yung tinatawag ng mga sinkholes. No, yung lumulubog po yung lupa, no? Kaya pinagbawal yung paggamit ng tawag dito, underground water, no? Na tinatawag. Kaya medyo magkakaproblema po tayo pag inactivate po natin ulit yung mga poso na yan eh. Oo. Bawal na po kasi talaga yung pasensya na po, ma'am. Oo. Okay, maraming salamat po. Ang next po natin, Ma'am Herminia Fernandez. Ate Herminia, nasa na po? Herminia? Last na po eh. Ate Herminia, saan po? Habang hinihintay natin, baka mayroon pa pong gustong magtanong sa inyo dito. Meron po ba sa senior citizen, PWD, sa solo parents, sa mga HOA natin, sa youth, meron po ba? Tita Bergie, may tanong kayo, tita? O, Tita Bergie, baka meron kang question, ikaw ang bunot. Yung mga nasa likod po. Sige po, sir. Morning po. Morning, sir. Senior citizen po ako ngayon. Nagiging problema po ng karamihan ng senior citizen dito sa amin, puro walang birth certificate. Ngayon, ituturo po namin sa PSA na doon kukuha. Ngayon, nalalayuan sila. Paano po ba maganda natin gawin para mabigyan ng solusyon? Actually, wala ho talaga ibang ahensya na pwedeng magbigay ng birth certificate kung hindi ang PSA. Wala po sa kapangyarihan ng LGU yan o ng council. Kaya talagang yun ho talaga, wala tayong ibang wala ho talagang ibang remedy dyan kundi sa PSA mag-coordinate eh. Kaso karamihan po ng, siyempre, mga senior, nagre-reklamo na ho yung malayong lakarin, yung pupuntahan na opisina. Wala ho ba tayong magagawa na magkaroon tayo ng opisina sa malapit-lapit daw? Ang problema nga ho natin, yung opisina ho nga namin ngayon, talagang hindi ho kami kasya.
no? Tapos yung gagawin pa lang ho yung City Hall, kaya yun talaga malaking issue natin ngayon. Wala ho talagang office space eh. O, kung actually hindi naman ho kalayuan yung ano dito eh, yung PSA dito, di ba? Medyo malapit-lapit na rin ng konti. Sa ano po eh, sa Bridgestone ng tinuturo eh. Sabi ko sa akin, pwede yung mga umpisa online para doon po muna gawin yung basic first steps ng application bago po. Marami ring Oo. senior na wala talagang record kahit online. Certification lang po ang binibigay sa kanila pero hindi po mismo yung birth certificate. Pero kailangan ko talaga yun. Kasi isipin nyo kung wala po talagang record ang ating mga senior, kailangan talaga personal na mag-appear. Di ba? Hindi po talaga pwede na hindi sila mag-appear eh. O yung non-appearance na tinatawag. Oo. Sige po, Vice. Maraming salamat po. Pasensya na sir, thank you po. Oo. Okay, maraming salamat. Ito na po, sunod na po natin si Ate Herminia. Magandang umaga po, Vice. Sa lahat po ng konsen, magandang umaga po. Maraming po salamat sa lahat ng naibibigay niyo pong tulong sa ating mga kababayan. Maglalamping lang po ako, Vice. Hihingi po sana kami ng mga pang-blood pressure para sa ating health center. Tapos baka po pwede rin kami maka-request ng kalan de kuryente para magamit po namin doon. Kasi wala po kami kalan na nagagamit. Tsaka baka po pwede rin. Isa po na lang. Puro request ako. Pwede ba yun, ma? Microwave po sana. Microwave? Apo. Basta Microwave, kanila. kalan, at saka pang-blood Pang-BP pressure. po. Apo. Oo. Pang-BP para sa mga pasyente Sige, po mangungutang natin. ako pero papatanong kita mamaya. Yes! Thank you. Okay, maraming salamat at para po sa uling katanungan. Halika na dito, Tita Becky, Kagawad Becky. Magandang araw po, Vice at sa City Council. Vice, tanong ko lang po kasi sa araw-araw kahit ang muling termino ko na po kasi kahit po noong unang termino ko, ang problema po namin dito ay yung mga batang hamog. Yung pong mga barker na natutulog sa eskinita na lagi po namin pinapaalis at tinataboy, balik pa rin po ng balik. Ano po ba ang dapat gawin? Mga hindi naman po taga rito, ginagawa po nilang kanluan to lugar namin. Alam niyo po, talaga naman, sa totoo lang po, no, wala naman pong sawang ating kabataan patrol no, sa pag-rescue sa kanila. Ang tawag natin, rescue eh. No? Pero makikipag-ugnayan po ulit kami sa CSWD. Ang problema po kasi, pag-endorse sa kanila, hindi po mabalik din Kaya talaga. po ang problema, Oo. balik ng balik. Talagang makukulit din po talaga minsan yung mga magulang. Sa totoo lang din po. No? Pero tinignan pa po namin kung ano yung mga pwede pa pong hakbang. Actually, ang dami na po nating ordinansa kinilabas yan eh. Pati pa nga yung may ordinansa na nga po tayo doon sa bawal pong namamalimos sa kalsada. Talagang nalulusutan lang po tayo talaga kapag lagi naman po yan pag wala nang nakatingin. Tsaka po yun maglalabasan. Pero ang totoo po, 24 hours naman po meron tayong kabataang patrol no, na nag-rescue. At makipag-ugnayan pa kami sa CSWD kung ano pa po yung mga pwede pa po natin gawin. Apa. Maraming Sige pa. salamat po. Vice, may isa pa po akong tanong. Kailan po kaya ang karagdagang allowance sa mga tanod namin? Kasi po ako po yun sa peace and order. Ay, sige. Hindi, meron na po tayo dyan, no? Tinitignan lang po kasi, ganito po kasi, magkakaiba po ang sukat ng barangay bilang ng populasyon, siyempre po, no? Noong una po kasi namin tinignan, nung magdadagdag, siyempre, parang biglang, kung binasi po sa populasyon, ang marami pong mabibigyan yung malalaki ng barangay. So, ang sabi namin kay Mayor, baka mapag-aralan po, na equal na lang doon sa lahat. Yun po ang pinag-aaralan. No? Kasi sa local government code po, nakalagay po, 20 na security forces, no? 20 tanod lang po bawat barangay. Pero nga po, sa isa laki, hindi naman po pwede yung pinagbuhatan, 20 lang po, di ba? So, doon po nagsimula. So, titignan po natin kung paano po ma-equally distribute yung pondo
para po sa lahat ng barangay. Pero ang mangyayari lang po, karagdagan lang po ng bilang na magkakaroon ng honorarium pero hindi po madadagdagan. No, yun lang po. Yun. Thank you Salamat po. po. Isa pa, Vice. Ang health ang hingi po ng libreng kalan. Baka po kami, wala po rin kaming kalan sa Peace at mga tanod. Para hindi na po bibili sa labas. Magluluto na lang po kami. Baka po pwede. Approve. Vice. Basta kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Alan, anong gusto nyo? Yung may apoy o yung walang apoy? Kayo po. Salamat po. Thank you so much, Tita Becky. Halika na natin, Dida, yung pa-follow up niyo. Halika na, ikaw na po, Tita. Ikaw. Magandang umaga po, Vice, at sa City Council. Hindi pa ako taga rito sa Pasig, pero almost 20 years na rin po ako narito dahil may kasamahan po ako dito. Maganda naman po talaga ang Pasig. Balitang-balita naman po talaga kayong lahat. Isa lang po talagang hindi ko dito sa yung po talagang basura. Napakaganda po ng lugar. Pero pagdating po sa basura talagang ang parang nakikita ko pong problema dito, yung pong mga nangangalakal. Kasi po nilalabas po naman ng mga tao yung basura naka-plastic eh. Nakikita po namin eh. Kaya lang po, yung po talagang nangangalakal, binubutas nila. Kinukuha nila yung mga Kaya po sa ating gabi, pag lumabas kayo, totally ang baho kasi nakakalat na po talagang lahat ng basura. Yung po sana parang sa mga nangangalakal po siguro dapat ma-address to. Yun lang po. Ma'am, ganito po, no? Meron po kami pinasang ordinansa, no, nung 2023 or 2024, no? Na dapat nakapaskil yung oras ng pick-up ng basura at kung ilang beses dapat ang pick-up. Kasi ang nangyayari, pag hindi po nakapunta o naka-pick up yung basurero ng tamang oras, diyan po nagkakaproblema, kinakalkal yung basura kaya nagkakalat, no? Actually bawal na po yung dapat nagko-coordinate nga sila sa barangay, ang SWAMO natin, para yung number of times ng pag-pick up ng basura nasusunod at yung oras na pag-pick up ng basura ay nasusunod din. So ang gagawin po namin, siguro papatawag po natin yung solid waste management natin, no? Para ma-review natin, particularly dito sa Kapasigan, no? Para po magkaroon tayo ng mas maayos na oras na pag-pick up na on time kasi yung talagang napakalaking problema. Pero babalik po tayo dun sa problema ng hindi oras ng paglabas ng basura, naglalabas ng basura. Dapat talaga may oras na sinusunod. No? So, i-improve po namin yung aming garbage collection para po maayos yung inyo. Salamat po sa inyong suggestions, ma'am. Ayan, maraming salamat, Vice. At ayan po, no? Sana po ang inyong mga katanungan ay nasagot ng ating Vice Mayor at kasama ng buong City Council. At para naman po magbibigay ng mensahe ang ating mga City Council, unahin na natin ang ating Councilor Coach Paul Senogat. Ayan, maraming salamat po. Una, nagpapasalamat tayo sa ating pong pamunuan ng barangay. Maraming salamat po sa inyo at sa ating siyempre mga kasama sa konseho, sa pangunguna rin ni Vice Mayor. Unang-unang beses ko po ito na maka-attend ng isang guni. No? At na-appreciate ko po yung ganitong exercise, yung ganitong gawain dahil hindi lamang naririnig pala yung hinaing ng bawat isa at kung maaari ay kagyat na mabigyan ng katugunan. So maraming salamat po sa inyong pagiging bukas at ito po talaga yung isinusulong ng ating lokal na pamahalaan, yung magkaroon tayo ng bukas at ligtas na espasyo para po sa ating mga puna at mga hinaing. Muli, maraming salamat po at God bless sa ating lahat. Maraming salamat, Councilor Coach Paul Senogat. Isunod na po natin ang ating Councilor Paul Magandang umaga po ulit sa inyong lahat at kanina po binanggit ko na po sa akin po mga komite na sa peace and order, sa transportation, pati na rin po sa micro entrepreneurship, yung sa mga maliit na negosyo ay maaari po natin pag-usapan nung nakaraang eleksyon
nag-viral nga po, nakita niyo po, yung mga kariton po ngayon ay meron na po mga sticker, hindi naging parang legal na rin po, no, kung saan sila pwesto, na pangalagaan na po natin ang kalusugan ng ating mga vendors. At kung meron pa po kayong iba pa po na nakikita, no, na pwede po nating gawing mga ordinansa, ipagbigay alam niyo po lang sa amin. O nga po pala, para sa hindi pa po nakakaalam at hindi pa yung mga maliliit po na mga negosyo, yung mga sari-sari store na 250,000 lang po ang income pababa, dapat po wala po kayong binabayarang tax. Yun po yun, ordinansa na po yun. At ang tinitingnan po namin, marinig ngayon nila Kapto, no? Tinitingnan po namin kasi narinig po namin na nilibre na po sa city, pero ang barangay po may maliit pa po na fee na hiningi. Hindi naman namin pagbabawalan. Yung mga malalaking negosyo, dapat po talaga ay nagbabayad po ng taxes. Pero yung maliliit po na sari-sari store, maglalambing po kami sa barangay, dapat wala na rin pong babayaran. Kasi kung hindi po naniningil ang city, dapat po, di ba, hindi na rin po naniningil ang mga barangay. At yun po, at pagdating po sa mga problema sa mga tricycle, nararamdaman ko po kayo, tinitingnan na po namin yan kung paano pa po magagawa na maibaba po yung yung mga pamasahe. At yun po, pinaalam na rin namin kila Vice, papag-aralan natin, tayo na po nauhuli. Sa ibang lugar talaga po, electric vehicle na po ang ginagamit sa mga tricycle. At nung may napag-aralan kami, magugulat po kayo. May bagong teknolohiya na po, tubig na po ang ginagamit. Kaya po, may proposal po kami na baguhin na po yung Toro Code para pag naging handa na po yung electric vehicle at hydro, handa na po ang Pasig para magamit po natin. Nakikita ko, sa lahat po, gusto ko na po sabihin, lagi po kasi tayo natatakot sa pagbabago. At baka may mga tricycle driver dyan na nakikinig. Huwag po tayong matakot kasi nahuhuli tayo sa Boracay para po malaman natin lahat. Ang laki po na kinikita na ng mga driver kasi electric na po ginagamit. Mas mura po ang konsumo ng electric kaysa po sa gasolina at nakakatulong pa po sa environment. Kaya sana po, kapag pinanukala na po namin to, sana po full support po ang lahat ng Pasigueño para hindi po tayo nahuhuli at para po magawa natin ang paraan na maibaba pa po ang ating pamasahe. Magandang umaga po sa inyo lahat and God bless po. Sige, good morning po ulit. Good morning po ulit sa ating lahat. Ako po yung Committee Chair on Health. Mukhang walang masyadong natanong with regard sa health, no? Healthy mga nandito. Pero anyway, nabanggit sa akin kanina yung flu vaccine natin for seniors. Papala po natin, nag 1 year na yata yung sa inyo. Baka sakali na maka-request ulit tayo for your barangay. Tapos ho, yung ating Pasig Hope Medical Center, yung ating dating Child's Hope. No, sigurado alam niyo naman ho yan kasi sa barangay nyo. Sabi ko nga, pabor na pabor sa Kapasigan na from Children's Hospital lang dati, isa na siyang General Hospital. Pero sa ngayon ho, yung operation nila medyo kalakalahati pa lang kasi under renovation ho siya. Pero very soon, hopefully by the end of this year, fully operational na ho siya. Parang 120 bed capacity yan. At modern ho at improve ho yung ating mga equipment medical equipment na gagamitin dyan. At alam ko ho, nag-upgrade din tayo ng mga personnel, pati mga doctors at specialista sa ating Pasig Hope Medical Center. Tandaan nyo na ho yung pangalan, Pasig Hope Medical Center. Yan hong dating Child's Hope natin. So, ganun pa man, no, yun hong mga concerns ho natin with regard sa health po nating lahat. Asahan niyo po na nagsisikap po kami kung paano pa ma-improve po itong lahat. Muli po, magandang tanghali po, magandang umaga pa rin po pala sa ating mga kapatid sa Kapasigan. Salamat po. Maraming salamat, Councilor Eric. Sunod po natin ang ating Councilor Kiko Rustia. Maraming salamat po uli sa partisipasyon ng komunidad ng Kapasigan dito sa isang guni natin. Hindi pa naman po ito ang huli. Tuloy-tuloy itong programa na kung saan bumababa po ang inyong sanggunian sa mga barangay para direkta nyo po kami makausap at maipaabot yung mga concerns nyo, mga opinions, suggestions nyo na papakinggan naman po natin at pag-aaralan. Hihingin ko lang din po uli ang inyong tulong
lalong-lalo na pagdating sa mga issue tungkol sa basura. I understand po yung concerns natin. Hindi pa po perpekto ang ating garbage collection. Pero ang kainaman naman po dito sa collector natin ngayon, kapag may nagsumbong na hindi nila nadaanan o hindi nila nakolekta, that's why inaasahan ko rin po yung barangay. Close coordination naman po kami ng inyong mga barangay representative na kung hindi dumaan o na-late, i-report sa amin para mapagsabihan namin yung contractor. Bumabawi naman po sila. Pero again po, dalawa po ang side niyan, no? So, kailangan may responsibilidad po yung collector natin na kailangan nilang gampanan. Pero wag nating kalimutan po, please, na meron din po tayong responsibilidad sa sarili natin pagdating sa basura. Again, kung hindi po sa oras, wag po sanang ilabas ang basura. Sana po yung lugar na hindi dapat pagtapunan ng basura, wag pagtapunan ng basura. Nakakapagtaka, siguro kayo din po makakapagpatunay. Ang dami-daming karatula na wag magtapon ng basura dito, pero ano nasa ilalim? Baso hindi ko po maintindihan hanggang ngayon bakit ganun po. Parang magnet pa yung billboard na wag magtapon, yung pang magnet ng basura. Pero so again po, kailangan po namin ng tulong nyo. Sana mapaalalanan po natin ang mga kapitbahay natin. Tulungan po natin ang ating lokal na barangay dito po sa issue ng basura. Kayang-kaya naman po natin yan kung pagtutulungan natin. Tandaan po natin, lahat po tayo may responsibilidad. Hindi lang po ang lokal na pamahalaan, hindi lang po ang kolektor, kundi ang taong bayan. I'm sure po, magagawa natin yan. Basta magtulong-tulong lang po kayo. Wag po kayong mag-hesitate na kontakin po ang barangay kung may kailangan kayong clarification, may mga impormasyon kayong kailangan. Kami rin po, abot text, abot chat. O gusto nyo, paabot nyo kay Kukang. Lagi naman yan pumupunta sa office. Kung may gusto kayo pa, sa kanya paabot. Kaya sabihin niya sa akin yan. So tulong-tulong po sana tayo. Maasahan ko naman po yan, di ba po? Okay, parang gutom na yata lahat ha. Okay, thank you po again. Di pa to ang huli. Maraming salamat. God bless Pasig City. God bless Kapasigan. Maraming salamat, Councilor Kiko. Sunod po natin si Councilor Simon Tantoco. Maraming salamat po. Gusto ko lang din po i-address yung naging question sa akin ni Ms. May De Leon kanina. So, nung chinek po natin, yung budget po pala ng financial assistance para sa mga special needs na nasa public schools ay underpaid daw po pala. Tapos yung usapan po doon, 500 pesos per month for 10 months. Ngayon, nung pina-check po namin sa PWD code, hindi po namin mahanap doon. Pero susuriin ko po ulit this week, baka nakaligtaan lang. At titignan din po natin kung merong executive order or ibang batas na kung saan may ganitong klaseng assistance. Kung wala, makikipag-ugnayan po tayo sa executive para ma-check po natin kung kakayanin po isingit yung private school children with special needs. Pero hindi ko po pwede i-promise yan kasi usually pag dadagdagan natin yung budget doon sa isang programa, kinakailangan natin magbawas ng pondo sa ibang programa. So, tamang-tama, meron po kaming executive legislative agenda next week. At least magandang mapag-usapan po namin doon. And then siguro patungkol din naman po dyan sa special needs, meron pong batas na ginawa si Congressman Roman Romulo establishing Inclusive Learning Resource Center. So sa kasalukuyan po, naghahanap po ang LGU ng mabibilhang lupa at ang tinitignan po nila ay isang lupa malapit sa Pasig Elementary School. So pag nabili na po yun, hopefully yung batas po ni Kong, baka doon po maitayo. Pero syempre, malayo pa po yan, process pa po yan. Pero at least, magandang alam nyo rin as early as this stage. And then meron din pong discussions kay Congressman na pediatric assessment ng mga SNED students sa Pasig, baka posibleng masuportahan yun through PhilHealth, subsequently therapy sessions for assessment. So, pinag-uusapan lang din yun. Again, those two things are beyond our control, pero ang pwede natin silipin sa lalong madaling panahon is yung nabanggit ni Ms. May na financial assistance for private students na merong special needs. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, Councilor Simon.
Ang One Sangguni po ay nagpapasalamat sa Barangay Kapasigan at syempre sa mga barangay sa tumulong dahil po dyan, kami po ay umugnay at nakipagtulungan sa ating Kapitana Popot Marcelo. Si Kuka, natawa kay Kuka. Again, sa ngalan ng buong council, kami po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. I'm sure lahat po dito ay natutuwa at agad na tugunan lahat ng ating concerns. Yung mga basura ng aso, sana koordinasyon din po natin po lahat. Hindi po natin lahat pwede iasa sa kanila or sa barangay yung mga bagay na alam naman natin na tayo naman po ang may gawa. No? Kasi nakakahiya rin naman yung mga ganong problema. Sana makaya naman natin solusyonan. Huwag na natin iasa sana sa mga tao, sa gobyerno po natin. Yun lang po, koordinasyon po, pagkakaisa po sa ating lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kapitana. At syempre, ang taong nasa likod ng talakayan o One Sangguni, palakpakan po natin ang ating Vice Mayor, Bogot Jaworski. So, muli po, pasalamat kami kay Kapitana Popot at sa kanyang mga kagawad. Salamat po sa mga opisyalis sa barangay. Sa ating pong mga members ng Executive Department o yung mga bilin natin sa engineering, huwag nyo kakalimutan, please. No? Tapos salamat din kay Sir Alvin sa Meralco o pati si Sir Joseph nandyan din ng MMDA sa ating Peace and Order Department. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa ating mga kababayan, katulad ng sinabi ko, kami po sa council, kasama po itong mga konsehal natin masisipag, pinipilit po namin talaga na ipakita sa inyo na kami ay nandito para magtrabaho. Kaya binababa po natin ang council sa taong bayan. Sana po kahit paano makatulong at tuloy-tuloy po namin inaambisyon na iangat ang serbisyo para gumanda ang buhay ng bawat Pasigueño. Uli po, hindi na ako magtatagal. Bago kayo umalis, meron tayong konting kakainin dyan para hindi na kayo mananghalian sa labas. Okay? Good morning po and God bless. Okay, wala po muna tatayo ang ating mga council at barangay kagawad, kapitan, dyan na po tayo. Kayo pong mga nakaupo ngayon, tayo po kayo.